Alam niyo, tungkulin natin ito bilang mga matatanda at magulang. Kasi nakakalungkot nga po eh. Nakakalungkot na kung saan kumisan yung pang mismo pamilya mo, mismo yung mga mahal mo sa buhay, ay hindi natin magawang ilapit sa Panginoon. Ako po ay hindi sumasang-ayon sa online service. Yung online church service natin. Bagamat, pinasalamatan ko po ito sa panahon ng pandemic, ito ay naging very useful sa bawat isa sa atin. Dahil hindi tayo nagkahiwa-hiwalay. Ay pagpatuloy natin ang gawaing pananamba. Siguro ititinuro ng Panginoon sa atin. Yung mag-online tayo during ng pandemic. Pero nakakalungkot po, huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon. Bumalik tayo sa normal. Bumalik po tayo sa normal para makipagpisan tayo ng face-to-face sa ating Panginoon. Kaya lang, may ilang mga kapatiran o may ilang mga mananampalataya na ginagamit pong excuse. Ito, ay may online naman. Hindi ako makakadalo sa online na lang. Kunwari si nanay, tinamad, nag-o-online na. Ilan ang anak ni nanay na hindi niya makakasama sa pagsamba? Ano ang naituro mo sa iyong anak? Katamaran? Minsan po, dinadahilan natin yan sa ating trabaho. May trabaho ako, mag-o-online na lang ako. Nakakalungkot pa. So, hindi dumalo si nanay, pati mga anak, hindi dumalo. Ano ang makikita sa magulang? Susundin ng mga anak. Kaya kung meron po tayong mga kapatid na masyadong humihiling sa mga ganitong uri, ay paalalahanan natin. Kapatid, baka mas masarap na maramdaman mo yung solemn. Mas solemn po ang panalangin natin dito. Mas solemn ang pakikinig natin dito. Pansinin po ninyo, walang maingay na kapitbahay at pahon ng aso. Di po ba? At ako po'y nagagalak. Ako po ay masaya. Sa kabila ng ilang bilang natin dito, hindi naging sagwil ang malakas na ulan. Kung bakit kayo narito ngayon. Inuna nyo ang pagsamba. Mamaya na lang tayo magkita-kita sa Robinson. Sa tanghalian. Di ba po? Nakakasiguro ka na kung saan inuna mo ang Panginoon, ano mang mangyari sa iyo pagkatapos dito, God, I surrender everything. Wala ka ng guilty conscience. Hindi po ba? Kahit anong mangyari sa atin, tumama sa bato, lumindol, baka ikaw unang-unang ililigtas ng Diyos dahil nakasamba na tayo. Ang sinin po niya. Kaya kailangan po natin magsama-sama mag-aral ng Biblia. Suriin ang bawat itinuturo at palakasin ang isa't isa. Eh, huwag naman kayong dadalo dito dahil lamang sa nahihiya ka kay Sister Ellie o kay Sister ano po. Maganda pumunta rito yung talagang bukal sa puso nyo, nararamdaman ninyo, kailangan nyo ang Panginoon. Na may pananagutan kayo, hindi lamang sa inyong sarili. May pananagutan tayo. Baka mamaya si Sister ay may sakit. Puntahan, dalawin. Si Sister ay may ibang pinagkakaabalahan, may problema. Tulungan, gabayan. Ano pa po yung ikalawang importanteng bahagi na itinuturo sa Timoteo, unang Timoteo, sa aklat ng Timoteo? Living as an example. Unang Timoteo 4:12 po.
maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Ito po ay nauukol kung paano ang bawat isa sa ating Kristiyano ay makakapamuhay na maayos at tama. Kayo po ba ay namumuhay na kung saan ang inyong mga pananampalataya ay ginagamit ninyo o isinasabuhay ninyo? Baka naman po pagkatapos ng ating panambahan dito ay isa na kayo sa mga marites of the day. O baka naman po kayo ay magtotong it's mamaya. At mamaya ay may aatinan kayong birthday at umiinom na kayo agad. Kung hindi natin i-apply ang ating paraan ng pamumuhay, gaya ng tinuturo sa unang Timoteo, ang bawat mananampalataya, tandaan niyo po yun, kung kayo consider nyo ang bawat sarili nyo na isang mabuting mananampalataya, ay may pananagutan na ipamuhay ang pananampalataya ng may kabanalan at mabuting halimbawa. Ano po ibig sabihin? Baka po kayo ay ilan sa mga may mga uri ng mga vested interest. Baka kayo po ay namumuhay sa mga material na bagay. Bagamat hindi kayo anak o pamilya ng kontraktor, baka naman po kayo ay mga mahilig sa mga mamahaling bag, kotse, at iba pa man. Dapat bilang isang Kristiyano po, makita sa bawat isa sa atin, sa paraan ng ating pamumuhay, kung ano ang nakita sa ating Panginoon Jesucristo. Yung asal, yung pagmamahal, yung kalinisan ng pamumuhay na kung saan dapat ay makita sa bawat isa sa atin. Kung ako po ba ay kikilos ng ganitong paraan, sabi po natin, no, ay magiging isang mabuti o sa kabilang isang masama. Yung bang pagiging ugali ko kung ito ay magtutulak upang kayo ay lumayo o lumapit sa ating Panginoon. Yun po ang aking katanungan sa inyo. Hindi po, kasi kadalasan po ang nangyayari ganito yan, lalo na sa pananampalataya. Tumitingin tayo sa mga tagapagsalita. Madalas ang ilan sa atin ay natitisod. Kapag ang tagapagsalita natin dito ay hindi natin gusto o hindi natin kaayon o dahil hindi sa gagwapo. Pasensya na po at ako'y nasa raining attire kasi baka yung dinaanan namin. Pero susunod po magkukurbata ko, tsaka Amerikana. Huwag niyong titignan po yung tagapagsalita. Tignan niyo po yung laman na kung saan ay kung paano kayong dadalhin sa tamang pananampalataya. Ang tagapagturo po ay bahagi lamang ito ng sambahayan. Ngunit maaari kayong mamuhay nang naaayon sa inyong tamang paniniwala. Kung nakikita nyo, ang tagapagturo ay mayabang, boastful, or ibig sabihin natin, namumuhay ng mali-mali. Abay, maaari nyo po siyang panunin. Lalo po ito'y makakapagpatisod sa amin. Pero huwag niyong hayaan na kung saan ay basta-basta na lang kayo tatanito. Hindi po ang ministro ang magliligtas sa inyo.